Bago natin pag-usapan yung nakakagigil na nangyari dyan na sa West Philippine Sea, paliwanag po muna natin itong isang issue, no? Yung submission ng Philippine government no extended continental shelf sa western part ng sa West Palawan region dito sa UN Commission on the Limits of the Continental Shelf. Ano po ba yung significance ito? Well, ito po, significant to dahil una, pinapakita natin na gumagalaw tayo in accordance with international law. Nag-exercise po tayo ng rights under UNCLOS dahil ang mga coastal states po, pwede silang magbigay ng submission for an extended continental shelf essentially. Bali, ibig sabihin pwede silang magbigay ng ebidensya na sila ay entitled to an additional area of the seabed, no? Aside from or in addition to yung existing nilang 200 nautical mile continental shelf. So, depending on this evidence, which is usually geology, no, basically yung composition ng mga bato sa ilalim, o kaya based on geomorphology, yung korte, bali ng seabed, pwede nilang ipakita na yung kanilang continental shelf ay lumalampas pa sa 200 nautical miles, no, at pwede nilang i-claim yon na extension nga. So ganun yung nangyari dito sa Benham Rise, no, or ngayon tawag na natin Philippine Rise, sa east ng Luzon. Okay, so napatunayan natin na meron tayong extension doon, yung ating continental shelf. So extended continental shelf in the Benham Rise region, or now we call it the Philippine Rise region. Ginawa din po natin yun, ganung klaseng submission, no? Nag-gather din po tayo ng mga evidence, geological, geomorphological, and scientific and technical, using the scientific and technical guidelines, no? To show na dito rin sa West Palawan region, no? Meaning lagpas pa po ng 200 nautical miles sa EEZ natin, yung seabed, no? Meron din po tayong entitlement dyan. Pwede rin nating i-claim yan, bale. No? Yung mga seabed resources like petroleum, minerals, mineral oils, genetic resources, pwedeng mapasa atin yun. No? So ginawa natin yung submission. Actually, yung submission na yun, tapos na yun, bandang mga 2010 pa, no? Sabay namin ginawa yon, kasama po ako dun sa team kasi. Sabay namin ginawa yon with the submission sa Benham Rise. Pero nung kalaunan, nag-decide kami na unahin na lang yung sa Benham Rise kasi yun yung hindi controversial. Wala namang ibang nag-claim doon sa area na yon. Kaya yun yung inuna. And then, nung matapos na yung submission na yon, yung process na yon, binalikan na namin yung pinagpatuloy namin yung pag-refine ng submission naman para dito sa West Palawan region. Ang ano nun, syempre ang naging issue lang is that despite tapos na siya, no, ni-recommend natin siya for filing, bale, no, to the Aquino administration, pero by that time busy sila dun sa arbitration. So hindi po na-file. So tapos sumunod naman sa Duterte administration, we also made the recommendation pero hindi po inaksyonan. And then, syempre, nung nagkaroon ng bagong administration, inulit na naman namin yung recommendation. And this time, inaprubahan at na-finalize. Kaya po na-file. Matagal pa lang tapos to, no? Pero in terms of this, in terms of the process, gaano katagal po yung determination ng UN body regarding that? Well, depende kasi yan kung mayroong mga magdi-dispute or magpo-protest dun sa submission, no? Yung sa Benham Rise walang nag-protest kaya ang bilis, no? From 2009 natapos na siya by 2012, no? So 3 taon lamang. Itong sa West Palawan region wala po tayong ilusyon diyan dahil sigurado magkakaroon ng protest yan from Vietnam and Malaysia at the very least kasi meron din silang entitlement dun sa area na yon, no? Yung based on the scientific evidence, meron din silang extension ng continental shelf into that area, the same area that we are claiming, no? So kumbaga nagsasalubong yung mga entitlements natin doon. Kaya yun, una, ni-expect namin na syempre magpo-file ng protest yung dalawang bansa, no? Pero kahit gawin nila yon, okay lang naman sa Pilipinas kasi nga alam namin yun and parte yan sa proseso So ibig sabihin nun, in the future, pwede tayong mag-usap para paghati-hatian itong area na to na meron tayong mga nag-overlap na mga entitlements. Now, of course, China will also protest, no? In the same way na pre-protest nila yung Malaysia at yung Vietnamese submissions. And
na naman, sigurado i-raise na naman niya yung kanyang already illegitimate claim, no? Yung 9 dash line na naman o 10 dash line na naman ang i-raise niya. Pero alam naman natin walang bisa yon. Sa kabila nun, ang expectation siyempre, dahil may mga ganitong protest, ang CLCS malamang shelved muna yung processing noong submission until maayos na ma-resolve ng parties involved itong mga issue na to. Itong overlapping claims nila. Okay, so ibig sabihin dahil merong overlapping claims, pero meron namang mekanismo dyan, di ba? Pero dapat ba mag-determine po yan yung mga parties with overlapping claims o baka naman pwede mag-decision ng UN body? Well, yung parties po talaga ang magdidesisyon sa paghati-hati, no? Dahil yung sa Commission on the Limits of Continental Shelf, bali ang chine-check lang niya ay yung scientific evidence kung kumbaga kung maayos ba yung pagkakakalap ng ebidensya, kung ito ba ay up to the international standards, no? At saka may kumbaga scientifically sound ba yung kanilang submission, maayos ba yung ginawang pagsusukat, maganda ba yung mga geological evidence, yun yung tinitingnan nila. Bali parang quality control ba, no? So yun yung main function nila. Pero pag sa issue ng mga hatian, talagang yung mga states involved lang ang pwedeng gumawa nun. Wala pong ganung power yung commission, no? Okay. The best they can do is na okay, Vietnam, Malaysia, Philippines have gone through the proper process, introduced the proper evidence, and they have shown na meron silang entitlement to that area, no? Hanggang doon na lang, kasi yung next step na paghati-hatian yon, hindi na yun power ng commission. Yung sir, yung maritime border dispute na meron tayo sa Indonesia, 'di ba? This was settled between the Philippines and Indonesia in 2014. Can that be used as a model in terms of resolving this other dispute, overlapping claims? Well, as a general rule, yes, kasi yung negotiated na boundary, no? Using mga technical standards, no? And maayos na pag-uusap between the two. It took the Philippines and Indonesia mga 20 years more or less din to get to that point na naayos na nila lahat ng mga issue nila and nag-agree sila dun sa boundary. So yung delimitation po, hindi po talaga biro yan na task, no? Expected din na matatagalan yan. And lalo magiging complicated yan kung tatlo yung naghahati-hati, no? So yung Vietnam, Philippines, Malaysia na area ng overlapping claim, no? Wala po kaming illusion na madaling mariresolve yan. So, pero mahalaga kasi na ipakita natin na okay, pagdating diyan sa area ng South China Sea, ng West Philippine Sea, ito yung mga hangganan ng mga claim namin, no? At lahat ito base sa UNCLOS. Okay? So, at least malinaw, no? At dahil malinaw kung hanggang saan ang mga hangganan, then magiging mas maayos yung pakikiusap at pakikitungo sa ibang bansa kung sakaling meron tayong mga negotiations for delimitation, yung paghati-hati, no? Kumbaga parang matinong usapan yan dahil malinaw sa lahat, no? Hindi kagaya nung kung nakikipag-usap ka sa kabilang partido na pabago-bago at paiba-iba lagi ang sinasabi, no? So mahirap magkaroon ng maayos na negosasyon kung gano'n. Gaano po ba kahaba yung kalawak extension based dun sa submission natin, and yun po bang Vietnam and Malaysia nag-file na rin ng kanilang submissions? Yung Vietnam and Malaysia po 2009 pa yung Vietnam and Malaysia meron silang area na nung 2009 pa ang final, tapos dinagdagan yan ng Malaysia nung 2021 if I'm not mistaken, no? Yung area po ng Pilipinas na kiniklaim na subject to entitlements, malawak po. Nalimutan ko lang kung gaano kalaki, pero mga ba yan? Malaki kasi nga mag-overlap with Vietnam and Malaysian claim areas. Tingnan ko lang sandali, no? Doon sa submission mismo. Dinownload ko. Okay. Nakita natin. Siguro mamaya, balikan na lang natin mamaya. Pero kasi nga, importante, at least magkaroon ng idea yung ating mga viewers. Tsaka yung konting definition of terms din sa mga naguguluhan. Pag sinabing continental shelf, what does this mean? And how different is that doon sa tubig mismo?
Well, yung continental shelf, yan po, bali ang pinag-uusapan lang dyan ay yung seabed, yung lupain sa ilalim ng dagat. Tapos, ang pinaka mahalaga dyan ay yung seabed resources, mga non-living resources of the seabed katulad ng petroleum, minerals, any other potential resources na nandun sa ilalim. Kasama na rin dyan yung mga genetic resources na nasa mga organismo na embedded dun sa seabed.